Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Purihin po ang Diyos. Welcome po muli. Year 2022, January 8. Purihin po ang Panginoong Diyos sa ating buhay. At muli po narito si Mami Ren's Paradise. Welcome to year January 8, 2022. Maraming salamat po sa Panginoon, sa buhay, kalusugan at kalakasan na ibinigay ng Diyos sa buong 2021 na mga more answered prayers, more blessing, always good health. At narito naman po muli at magpapatuloy si Mami Ren's Paradise. Bagamat natigil po ako ng mga ilang halos siguro may kulang 1 month na hindi po ako nakapag-share ng encouragements ng aking mga devotion at ng aking mga words of God sa inyong mga kapatid ko, ng mga kapwa-vlogger, mga ka-OFW. Ngunit nandyan pa rin po kayo at manakanak sumisilip sa aking munting bahay, sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God loves you po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nasa man kayo naroon, alam po ang Diyos po ay lagi niyong kasama. At dahil kahit naman po hindi ako nakapag-vlog o nakapag-share ng aking encouragements o aking mga devotions, ay lagi po kayong kasama sa aking mga panalangin. At hello. Inaamin ko po, ako ay nagkaroon ng konting hindi naman nakalimot, hindi pagkukulang. Yun nga po, hindi po ako nagkaroon ng mga encouragements na video na na-send, na updated ko sa aking theme. So, ang tema ko po ay to spread the word of God. Yun, sa lahat ng mga nauuhaw o nagugutom ng mga kaluluwa. So, para lang po may upload ako, ang may upload ko po ay yung mga about cooking, about food, yun po. Pero ang pinaka-tema ko po talaga ay pagbibigay ng encouragements sa mga kapwa ko OFW, kapwa ko mami, ganyan. So, may lahat po ng bagay ay may plano at may purpose ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya po may quarantine. Kami po ay naka-home quarantine dito sa aming sariling tahanan, dito sa aming bahay. Ito po ay sarili na sa nirerentahan namin dito. Nagre-rent po kami dito. So, ang oras po ngayon ay nasa 7 o'clock in the morning in time in Doha, Qatar. So, dito po kami sa aming bahay. Very feel at home so much. Thank you kay God sa kalusugan at kalakasan. Totoo po, ang lahat na kapag ka nasabi na positive, ka-quarantine, yung iba naboboard. Yung iba, di ba, iba-iba pong nararamdaman. Mga nalulugo-lugo, nalulungkot, apektado lahat ang kanilang physical na katawan. Takot, kapag sinabing iko-quarantine, may na-positive, takot, nagugulumihan, nag-uumpisa po sa puso, sa isip, apektado buong katawan. So takot lahat kung ano mga naiisip na hindi maganda. Pero po ang totoo, kapag ko mayroong ganyan, naka-quarantine, at mayroong mga ganyan na yung iba, siyempre iba-iba po kasi naman talaga. Hindi po kami yung sasabi talagang totally positive. Ang positive po ay yung ka-office mate ng aming daddy. Dahil ka-office mate niya, kasama niya sa room, tatlo sila. So, affected silang lahat. Dahil nakasalamuha. So, dahil daddy namin yon kasama sa pamilya, affected din kami sa quarantine. So, yung iba po pagka ganon, kasama ka sa quarantine, natatakot. Ang dami nilang takot. Pero ako po hindi. Honest yan po ni Lord. Hindi po ako nag-worry. Wala akong negative na naramdaman. Wala akong takot na naramdaman. Bagkos, ang naisip ko kagad, ay, may nais na iparating sa akin na mensahe ang Diyos. Honestly, nabawasan yung time ko kay God, yung devotion ko sa Kanya, yung pananaig ko, pakikinaig ko sa Kanya, yung oras at panahon ko sa Kanya nabawasan. Kasi hindi po ako lagi po every morning talagang nagising ko po, Bible ng hawak ko. Or sa gabi pa lang po, nagbabasa na ako,
piniprepare ko na kung ano yung isi-share kong Word of God. Binubulay-bulay ko na. At yung mga naranasan kong mga mabuti o hindi mabuti sa loob ng isang linggo, minumuni-muni ko na, iniisip ko na ano ba yung nagawa kong maganda, ano hindi maganda, ano magandang nangyari, at hindi magandang nangyari. Natutunan ko po yan sa aming mahal na Pastor Joel dito sa Qatar. Magawa ka ng checklist, yung sa kabilang sub, letter A, lahat ng mga magagandang nangyari. Sa letter B, ano yung mga hindi magagandang nangyari? Letter C, ano yung dapat mong gawin, baguhin? Ganon. Dahil mayroon kang na-experience hindi maganda, ano yung dapat mong baguhin? Anong dapat natin gawin na pagbabago para hindi na uli mangyari yung hindi maganda? Anong attitude? Ganon po. So, nawala po yun sa akin, nabawasan po. Pero po, napakabuti-buti po ng Diyos. Bago po natapos yung year 2020-21, lahat po ng iyak ko, lahat po ng prayers ko ay natupad, binigay ng Lord. Yung prayers ko na matagal na, binigay po ng God. Yung lagi ko pong iniiyak gabi-gabi. Tuwing gabi nag-pray po ako umiiyak. Lagi ko pong kinukulit si God, answer prayer. Hindi po natapos ang 2021, natugunan po ng Panginoon yung aking prayer. At nung matugunan naman, talaga pong may kapalit. Nabawasan naman po yung aking devotion sa Kanya, yung aking pananaig, yung time ko sa Kanya, yung aking moment sa Kanya sa pakikipag-usap ko, nabawasan po. Hindi nawala pero nabawasan, nagkulang. At yun ang ayaw ng Lord. Yun po ang ayaw ng Panginoon Diyos, na kapag natugunan ang ating mga prayer sa Kanya, kung hindi man nabawasan yung iba, nawawala na ng time. At ganun po rin yun. Ako po ay hindi nawala ng time kay God. Andun pa rin po, pero nabawasan po yung mga ginagawa ko sa Kanyang pakikipagnaig, yung mas mahabang oras. Kumbaga kung dati po ay bago matulog sa gabi, talagang more time po ako, mga ilang 30 minutes po, at nagbabasa po talaga ako ng Biblia. Tapos iniready ko na, isinusulat ko na dito sa aking, meron po ako nito. Dito po, sa notebook ko na to, itinitake note ko na po ko lahat, naka-highlight po, hina-highlight ko na ang lahat ng aking mga sasabihin, kung ano yung aking binasa, tinitake note ko, hina-highlight ko po dito sa notebook ko na to. Kung ano yung dapat kong sabihin, kung ano yung mga natutunan ko po, at ano yung napakinggan ko nung Friday na preaching. Kumukuha po ako doon ng idea, at least one idea, one verses, at ipinagpipray ko po yun. Ang pagiging preacher po, ang mga pastor, hindi po madali. Talagang inaaral din po nila, ipinagpipray, ganun din po ako. Bilang isang nag-aaral po kasi ako na hindi po in God's will. Nasa Diyos po ang katugunan. Nasa Diyos po ang pamamaraan. Kung God's will po niya ako na ako someday ay maging isang magpapastol ng mga kaluluwa o magtuturo o maging, sabihin natin, maging pastora. Nasa Diyos po yun, hindi ko po yun alam. Basta ang alam ko lang po ay kung ano po ang magagawa ko na makapag-share ng Word of God, makapag-spread, makapaghayo, kahit po hindi tayo maging pastor o pastora. Meron po tayong dapat gawin. Meron po tayong freedom. At meron po tayong, kumbaga, ano natin yun, kumbaga, dahil po tayo ay alagad ng Diyos, at tayo ay lumalalim. Kumbaga, kung lumalalim tayo sa Panginoon, dapat meron po tayong eagerness na ma-share ang ating natutunan na sa pag-aaral natin bilang una, nag-aaral ka ng EE, nag-aaral ka ng mga comprehension, nag-aaral ka ng GBS, kung paano magbahagi ng share ng Word of God, magkaroon ka ng hungerness, magkaroon ka ng eager or hunger na may share mo kung ano yung natutunan mo, kung paano mag-share ng Word of God, at kung
At nagkakaroon ka ba ng eager na ma-share mo yung mga kabutihang binibigay sa'yo ng Diyos, yung mga nangyayari sa buhay mo na magaganda, nararanasan mo, na tinutubo ng Diyos. Ma-share mo yon, be as encouragement. Dahil Diyos ang kumikilos po talaga sa lahat na ating buhay. At yun po ang aking isinishare, yun po ang aking tema ng aking YouTube channel. Yun po ang aking eagerness, yun po ang aking hunger, na talagang hunger po ako na talagang nag-umapaw po sa puso ko kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko, kung paano niya ako binago, kung paano siya naging mabuti sa akin, at kung paano siya tumugon, kung paano ka-powerful, kung paano ka-faithful, katapat ang Diyos sa buhay ko. Yun ang nai-share ko po sa inyo na through my experience. Totoong naranasan at naramdaman ko po sa buhay ko kung paano kumilos ang Diyos. Kung talagang genuine na nandyan sa puso mo ang salita ng Diyos, kung tunay na nanampalataya ka, nananalig ka, nagkakaroon po ng katubunan. By your mouth, ang mouth po natin ay powerful. Kung ano i-declare natin, yun po ang mangyayari. Sapagkat nakalagay po yan sa Biblia, ang mga dila. Nakalagay po sa Ephesians, hindi ako nagkakamali. Nakalagay po yan, nakapangyarihan po ang ating mga dila. So, kung ano po ang sasambitin ng ating dila, yun po ang mangyayari. Kaya, powerful po ang ating dila. Kaya kung ano pong i-declare ng mga dilang ito, dito nalalayo sa Efeso, maging aral po sa mga magulang at mga anak. Nandito po, powerful po ang ating mga dila. So, kailangan po lahat ng ating dinideclare ng ating mga dila ay hanggat maaari ay positibo, magaganda. Huwag tayo magdideclare ng masasama at ng mga pangit sapagkat sinabi po ng Diyos yun. Ano man ang hiningin sa sino mang nananalig at nanampalataya sa pangalan ni Jesus ay kanyang dinidinig at ibinibigay. At totoo po yun. Through my experience, totoo pong binibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling, kung ano man ang ating hilingin sa Kanya. Ibinibigay po ng ating Panginoon Diyos yun. Matatagpuan po natin ang sinasabi ko kayo ng dila ay sa Santiago 3. Powerful po ang ating mga dila. Dapat ang lagi po natin dinideclare sa ating kapwa, sa ating sarili ay puro positive. So, tunay po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang. Ang salita po ng Diyos ay matatagpuan dito sa Hebreo 4. Sapagkat ultimong kaso-kasuan ang utak ng mga buto at nagkakahiwalay ng kaluluwa, ay kanyang natataho. Lahat po yung natataho na nakikita ng Diyos ang lahat ng kainutulan ng ating puso. Iniisip pa lang natin. Kaya, alam mo po, ganun po kabuti ang Diyos sa buhay ko. Bilang po OFW ang asawa at ikaw ay pen housewife, wala kang income, mahirap po. Hindi po kasi sa lahat ng bagay at pagkakataon ay sa husband mo hihingiin. So, importante po, mahalaga po na may sarili kang income para sa pang-personal mong pangangailangan na kailangan ng need sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, katulad ng aking magulang na nagme-maintenance. So, kailangan ko po na magkaroon ng extra money income, part-time. At po yun ay dinugo ng Panginoon Diyos. Binigay niya ako ng income at the same time, hindi ko napapabayaan ang aking obligasyon sa aking mga anak at sa aking asawa. Nasa loob lang ako ng aking tahanan, pero may income po ako. Ganun po kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay ko. So, napakabuti po ng Diyos. So, yung mga alalahanin ko, yung mga dalangin ko, mga prayers ko, binibigay po niya. Kahit nasa loob lang ako ng bahay, meron akong income. So, ganun po tumugon ang Panginoon Diyos. Kapag yun po ay hiningi ninyo sa Diyos, kaya po kailangan natin tayo may pagkatatag. Ito po ang ating panghawakan ng sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ito ang time na tayo ay magbigay ng oras at panahon sa ating Panginoon Diyos. Iset po natin ang oras at panahon para sa Kanya. Kung marami po tayong mga panahon sa ating mga bagay-bagay na mahalaga sa atin, isalin natin ang oras at panahon
yung para kay Jesus, sa ating Panginoon Diyos na siya nagbibigay ng ating buhay, ng ating kalusugan at kalakasan. Kung mahalaga ang ating buhay at mahalaga ang mga bagay-bagay, higit na mahalaga ang sino mang nagbibigay nito. At ang nagbibigay nito ng ating buhay, ng kalusugan at kalakasan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ito nga po dito, ibabahagi ko sa inyo. Hayaan yung basahin ko ito sa inyo dito sa Roma 12. Dito po sa Roma 12 verse 9. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Magpakasipag po tayo maglingkod sa ating Panginoon Diyos ng buong puso. Buo po. At mas higit na bigyan daw po natin ng pagpapahalaga ang ating kapwa. Higit na pahalagahan kung ano ang pagpapahalaga nila sa atin. So, sapagkat makikita ng ibang mga tao kung ano ang ating mga kinikilos at ginagawa. At makikita ang Panginoon Diyos, ang karakter ng Panginoon Diyos kung ginagawa natin ito, isinasabuhay natin. So, kung nakikitaan ka ng godly character, makikita sa iyo ang Panginoon Diyos. So, kahit minsan hindi mo na sila sabihan sa kanilang mga maling gawa at mga salita, kung paano ka daw magsalita, sila din naman po ay kusang loob na magbabago at mapapahiya. So, higit nais kong ibahagi rin po dito sa inyo, dito sa may Marcos. Dito po sa Marcos 13, dito po sinasabi sa Marcos 13, talata, verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ito'y katulad, 34, ito'y katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin at binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inutusan ang bantay, pinto na laging handa sa kanyang pagdating. Kaya hindi naman maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka sa kanyang pagbigla ang pagdating ay maratgan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So, maging handa na po tayo. Tayo binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang obligasyon sa ating buhay, ng kanya-kanyang gawain. So, nais ng Panginoon na ano man ang mangyari sa ating buhay, tayo ay laging maging handa. Ano man ang pagsubok na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa ating buhay, ito ay maluwag nating tanggapin. Huwag tayong matakot. Sapagkat ang tunay na nananalig at nanampalataya sa Panginoon Diyos ay walang takot na nararamdaman. Sapagkat alam mo ang iyong Diyos ay buhay. Sapagkat alam mo ang iyong Diyos ay tumutugon. Sapagkat kilala mo ang sarili mo. Kilala mo ang iyong Ama kung gaano siya kapangyarihan at kabuti sa buhay mo. Sapagkat alam mo kung ano yung mga naibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos, kung paano siya tumugon sa iyo. So, kaya, ang nais ng Panginoon, ano man ang mangyari, anumang taon, anumang araw, anumang buwan, tayo ay lagi maging handa. At gawin natin ang ating kanya-kanyang mga gawain para sa ating Panginoon Diyos. So, ang nais ng Panginoon Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at bigyan natin siya ng, kung pinapahalagan tayo ng Panginoon Diyos, gayon din higit palagahan natin ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na to. Kung nais ng Panginoon Diyos at itinakda ng Diyos na sa araw na iyon, ikaw ay mawawala sa mundong ito, wala tayong magagawa.
Pinapaalala ng Panginoon Diyos na lahat ng anumang bagay na ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga napundar. Sa ayaw at sa gusto natin, lahat ito'y ating iiwan at wala tayong madadala. Maging ang ating samplot na ito, lahat ng mga nakakabit sa ating mga katawan, lahat po yan ay ating iiwan. At tayo ay pupunta sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Yun ay kung ang intimacy mo sa Panginoon ay totoo. Ang tao pong mayroong salita ng Diyos ay hindi nakakaramdam ng takot sa anumang mangyayari sa Kanya. Sapagkat alam mong nandyan ang Diyos sa puso mo. Sapagkat nandyan nananahan ang Espiritu. Paglabanan natin ang lahat ng ating mga kahinaan bilang tao, bilang makamundo. Kaya ang nais ng Panginoon Diyos ay tayo ay laging magbulay. Isa puso natin ang salita ng Diyos sapagkat di po natin kayang ang ating sarili baguhin nang walang Diyos sa puso mo, na walang banal na Espiritu. Kaya marami pong namamatay. Ang totoo, hindi po sila namamatay dahil sa sakit. Dahil po humina ang kanilang immune system sa takot. Dahil sa sobrang takot pong mamatay, lalo po silang namatay. Dahil sa sobrang takot nila. Maraming takot ang kanilang iniisip. Takot silang mamatay dahil takot silang mawala, maiwan ang mga minamahal sa buhay. Takot silang mamatay dahil takot silang maiwan ang lahat ng kanilang mga ari-arian na kanilang mga tinatangkilik at mga naipundar na pinagbuhusan ng buong buhay nila. Pero ang totoo, kahit anong takot, kahit anong pang gawin mo, at dahil lahat ng takot na yun, ikinagamo diyan sa puso mo, lalo ka na tensyon. Lalo ka nakaramdam ng hypertension, tumaas ang blood pressure, nanghina ang lahat ng mga immune system mo, lahat ng liver mo, lahat, pati pagkain, pati pagtulog, hindi ka na nakatulog. Kaya lalong nanghina ang katawan, resistensya mo dahil sa sobrang takot. Kaya inatake sa puso. Si Claire de la Fuente, dahil sa sobrang panic niya, takot niya, inatake siya sa puso. Sobrang panic niya, panic siya. Kaya sa lalong tumaas ang blood pressure at siya ay namatay. So lahat po na may mga takot, hindi po nakakabuti. Bakit ka matatakot? Kung meron kang Diyos, kung alam mo meron kang Diyos na nananahan sa puso mo, wala kang dapat ikatakot, kapatid. Ano man ang pagsubok, maging bahagi ka man, itong mundong ito walang nakakaalam. Sinabi ng Diyos, walang nakakaalam maging handa. Sinabi niya dito, sa Marcos 12:23, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam. Wala po sino man sa atin nakakaalam kung kailan darating ang Diyos. Wala sino man nakakaalam, kahit ikaw sarili mo, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay ng biglaan. Ngayon, dahil naging isa ka na affected sa mga naging positive, naging biktima ka, natakot ka kaagad, na akala mo mamamatay mo na, kamatayan mo na ang huling araw na akala mo ito na katapusan ng mundo sa buhay mo. Ikaw ang tatapos sa sarili mo. Kung ikaw ay natatakot. Kaya kapatid, hindi ka dapat matakot. Maging kabahagi ka man ng mga pangyayari sa mundong ito, maging victim ka ng mga ganyan, ng mga COVID, ng mga virus, ng mga positive, negative, kabaliktaran. Sabi ng positive, sabi mo negative yan. Kasama ko ang Panginoon Diyos. Maging positive ka naman sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, sa salita ng Diyos. Thought positive ka. Puso mo positive kasi meron kang Diyos. Alam mo merong nag-iingat sa'yo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa iyong buhay. At kung malawag mong tanggapin, kung talagang oras mo na, tanggapin mo maluwag. Na alam mong sa Diyos ka pupunta, sigad ang kasama mo at sinusundo ka na niya. Tapos na ang iyong lakarin dito sa mundong makasalanan. Punong-puno ng kasalanan ang mundong ito.
Punong-puno ng temptation ang buong mundo. Ngayon, nasa iyo lang kung hindi ka papa-affected sa temptation. Maraming tempted, ma-attend, maraming kasalanan sa mundo, maraming takot, hanggat nandito ka nakatira. Pero ikaw, ako, tayo lang na nakakakilala sa Panginoon Diyos. Ang sino mang nakakakilala at nananalig at nanampalataya sa pangalan ni Jesus. Kung pinanghahawakan mo ang salitang niyang kapatid, ano man ang iyong hilingin, ay kanyang ipagkakaloob. Kung positibo ang iyong pananalig at pananampalataya, at kung meron kang pag-ibig at salita ng Diyos na iniingatan sa puso mo, never kang maapektuhan, never kang makaramdam ng takot, ng nervyos, ng high blood, hindi mapapadali ang buhay mo. At di ka matatakot mamatay. Ano mang oras at panahon, at di ka matatakot, wala kang dapat ikatakot. Dapat handa ka. Ang sabi, maging handa. O walang sino man nakakaalam. Kung kalooban ng Diyos, kung tinakda ng Diyos ang oras mo, ang buong oras ng inyong buong pamilya ay mawala sa oras na to, sa araw na yon, wala kang magagawa. Lahat ng napundar mong ari-arian ay iiwan lahat yan. Kaya mas mabuting kapatid tayo habang tayo pinagpapala ng Diyos. Anong meron ka, i-share mo. Spread mo. Hindi lang salita ng Diyos, pati pang kabuhayan, pang physical. Lahat, package deal. Physical, spiritual, isi-share mo. Ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kung gaano binigay sa iyo, pinagpala ka ng Diyos sa physical, sa spiritual, sa pinansyal, sa material, i-share lahat. Huwag mong suluhin. Dahil iiwan mo yan sa anumang oras at panahon. Wala kang madadala. Anumang pagkakataon, anumang dahilan, iiwan mo yan. Wala kang mabibitbit. At kung kunin kang biglaan ng Panginoon sa panahon na yon, lahat ng bagay na yan na kinakatakot mong iiwan ay iiwan talaga. At ang makikinabang niyan ay yung mga kamag-anak na maali pang kanilang ipag-away-away. Sila'y magkagulo-gulo. Pag-aawayan nila ang mga inaiwan mo. So ngayon pa lang, spiritual law, kumbaga, spiritual ng kaisipan at puso. Mag-share ka. I-share mo, ibahagi mo kung anumang bagay na ibinigay sa inyo ng Diyos. Lahat karunungan, pagkain, kalusugan, kalakasan, lakas ng loob, tibay ng loob, i-share mo. Nararamdaman mong kasiyahan, na-experience mong kasiyahan sa Panginoon Diyos, i-share mo. Kapayapaan ng puso't isip mo, i-share mo. Kabutihan, katugunan, answer prayer na ibinigay sa iyo ng Diyos, i-share mo. Lahat ng bagay ay i-share sa ating kapwa na may knowledge, may wisdom na galing sa Panginoon Diyos. Hindi ipinagmamayabang, hindi pagpapayabang, kundi pagbabahagi na mababang loob. Yun po ang nais ng aking Panginoon Diyos. Ngayon na ibinigay sa akin ng Diyos ngayong umagang ito sa aking devotion. Wala tayong magagawa. Maging handa raw po tayo. Matatagpuan natin dito sa ating talata sa Marcos 13. Kung nais nyo pong hanapin, dito po sa Marcos 13, verse 32 hanggang 34 to 35. Kailangan po tayo maging handa at matatag. Kailangan po tayo maging matapang. At ang ating mga dila ay ingatan po natin magsalita ng negative. Makapangyarihan po ang ating mga dila. Ang ating isip, supilin po natin kung pangit ang naiisip. Ang ating mga mata, susupilin din po natin. Bagamat meron tayong kanya-kanyang prinsipyo, pangunawa, paniniwala, mali man, nagdudumilot man talagang napakamali sa paningin mo, kung ano yung nakikita mo at sa pananaw mo, pangunawa mo. Dahil ayaw mo itong taong to ay ikaw ang pagmula ng pagiging yung kumbaga katisuran. Iniingatan mo siya, mahal mo siya ang kapatid mo. Marugdog mong ipanalangin. Una higit sa Diyos kang humingi ng advice. Lord, kailangan ko ba itong i-face-to-face, one-on-one? Ano po ang dapat kong sabihin, ipangaral sa Kanya na hindi siya masasaktan, matitisod, na hindi siya manghihina. Higit sa Diyos kahingi na advice. Lord,
o mas better, ikaw na lang po ang direct sa kanyang kumausap, na mali ang kanyang ginagawa. Huwag siya magpatuloy. Ang kanyang kaluluwa ay manghihina, ang kanyang kaluluwa ay mawawala, mamamatay. Mahihiwalay siya sa'yo. Mas maganda pong kay God mo hingiin. Ang banal na espiritu ang mangusap sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Kung binigyan ka ng espiritu, sige anak, nasa likod mo ko, puntahan mo siya, sabihan mo, ipaalam mo na mali ang ginagawa niya, saka mo gawin. So maraming salamat po. Purihin po ang Diyos. Nawa po ay ako nakapagbigay muli ng encouragement ngayong year, 1st of month, January 8, 2022, year 2022. This is my quarantine day. Dito sa aming sariling bahay. Kami po ay naka-quarantine buong family. To God be the glory po sa buhay ng aming buong pamilya, sa lahat ng aking kapamilya GM6. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos, sa aming kalusugan, sa aming kalakasan. Ang tunay po ang Diyos ay buhay at hindi natutulog. Maging positibo po tayo. Magbulay po tayo ng salita ng Diyos. Mas very special time and moment tayo makipag-usap sa Diyos. Hindi po natin hawak ang araw at bukas at mga darating at mangyayari. Maraming salamat po. Welcome to my Maiden's Paradise. Suportahan niyo po ang aking bahay. Dalangin ko po ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay kasama niyo. Nasaan man kayo panig ng mundo. To God be the glory po sa lahat ng bagay. Diyos lamang po ang kapurihan at papuri sa lahat ng ating mga gagawin. Tayo po instrumento lamang. Wala po tayong magagawa sa ating sarili lamang. Maraming salamat po. Glory to God.